Ano na muna lang lahat, tapos unti-untiin ko na lang po ha. Sige, sabi mo na lang po lahat. Ghost Hunter 18. Yun mga kantero, hindi pa talaga nawala yung trauma ko kasi nabigla ko eh. Pero tulad sinabi ko kanina, maswerte pa rin tayo. Maswerte pa rin tayo kasi doon nakatingin, doon siya umi-snake ba? Doon siya umi-snake tayo. Ako dito lang. Sana hindi ko kinuha yung camera, na makukuha talaga yun siya. Yung cobra na yun. Makukuha talaga sa camera. Kasi nasa malapit lang. Oh my goodness. Naalala ko tuloy ba yung sasabi ko na medyo maswerte pa rin ako, no? Maswerte pa rin talaga. Kasi nagbibiyahe kami. May share ko lang ito bago tayo uwi, na nagbibiyahe kami nung nakarang araw, no? Swerte talaga, nag-overheat yung makina. Medyo malas tayo dun. Kasi yun nga yung problema ko. Nag-overheat yung makina. Sobrang laki ng gastos. Hindi ko pa nga napuntahan kasi wala tayong pangbayad. Doon lang yung sa shop. Kaya yun kanya magulo yung isip ko. Tapos ngayon, hanggang ngayon kinakabahan pa ako. Kasi swerte yun. Minalas tayo kasi nasiraan. Gastos, malaki. Malas yun, pero napakaswerte kasi may karga akong buntis, may karga ko ng mga bata, at saka nangyari yun ay sa patag na area, yung plain, hindi yung paahon. Tapos ilang na lang, hindi sa mga ilang kilometro, ay ilang lang, hindi na siguro mga basta isang kurbada na lang talaga is paahon na napakataas na paahon. Kaya nasabi ko na swerte pa rin, no? Kasi kung sa paahon yun, yung makina, mawala yung makina, mawalang function, so atras talaga yun. Tapos multicab yung gamit natin, so mga brake niya, mga preno, wala yun, basta hindi naka-under yung hydrobox, hindi yung kakapit masyado. So delikado yung mga sakay ko, mga anak ko, ako, mga kapatid ko na buntis. So kaya naisip ko, maswerte pa rin, swerte pa rin talaga kasi dito lang tayo na tulad ngayon, napakalapit lang talaga. Tapos yung cobra, yung ahas, hindi yung normal na naglalakad siya, gumagapang siya, na walang nakikita tayo. Kaya naano ko na bakit kumukusmo yung sobrang tapang na ba, yung kusmo talaga, makig-away na, no? Pero ang pinagtataka ko, hindi siya nakaharap sa akin nung hinawakan ko na yung camera. Doon na siya papunta. Sana nakita na sa camera kanina na doon pupunta. Ang laki ng cobra na yun, no? Grabe, sobrang takot ko. Kaya lang po ako naka-encounter ng cobra na kumusmo talaga. Kumukusmo siya ba? So, naka-detect talaga sa ng tao. Buti na lang talaga. Tabi-tabi po, kaibigang Ramson, ay sana din. Pasalamat din po ako, no? Kasi hindi pa ako lumakad, no? Kasi sinasabi po ni kaibigang Ramson na may isasabi pa daw siya tungkol sa sinasabi ni kaibigang Amaya, no? Kaya yun, nasana kaya yun, kaibigan Ramson. Yan, salamat po, no? Salamat po kaibigang Ramson. Sabi niya ay, sabi po ni kaibigang Ramson, dyan daw kanina. Tapos kung nataka ako kung bakit doon nakatingin, nandun siya, dinala daw niya doon. Pero dyan ako dadaan mamaya, no? Dinala daw niya doon, kaya doon pumupunta. Kasi ako talaga daw yung puntarya, no? Kasi dito daw ako yung nag-stick na daw dyan, no? Kaya doon daw siya, pagkatapos mag-usap, doon daw siya, dinala daw niya doon. Salamat po talaga kaibigang Ramson. Maraming salamat po, no, sa pagligtas sa akin.
So sabi po ni kaibigan Ramson, normal po talaga, no? Basta dito sa bundok at may mga bato, yun, no? Tulad dyan, may butas dyan, no? May butas din dyan. Hindi naman daw nila pwede na ano yan, no? Yun, may butas dyan, no? Yun ang hilig ng cobra, no? Kaya sabi niya, normal daw yan. Kaso lang daw, hindi daw ako nakabantay. Buti na lang daw, ay tumigil daw yung cobra malapit sa harapan ko. Kasi nakatalikod ako. Salamat po talaga kaibigan Ramson. Yun, salamat po. At pasensya po yun, pinagtawanan ako kasi naiba talaga yung reaction ko, no? Yung naririnig niyo po sa sa camera, yun na po talaga naiba yung reaction ko kasi takot na takot ako sa ganyan. Grabe. Pinagtawanan ako ni kaibigan, mas nabuti lang dinala daw niya doon, no? Doon pala sinusunod. So tayo man ay ganun, nagpapasalamat pa rin tayo. Tulad ng sinishare ko nyo kanina sa totoong buhay ko, no? At saka sa ngayon, experience po yan, no? At yun talaga, no? Pero siyempre, tulad yung isang problema ko dun, nandun sa shop nakatambay, so medyo sabi natin na talaga, wala talaga tayo, no? Pero okay lang yun, malampasan din natin yun, malampasan ko din yun, no? Kasi may solusyon siguro yung Panginoon tungkol dyan. Kaibigan Ramson, uwi na lang siguro ako kasi parang kulba naman masyado, kalibangon naman hinuon ko. Kaibigan Ramson, sige. Ay, pinalagay ka talaga dito, dyan, no? Sana, hindi nakita pala, no? Kasi dyan siya, oh. Hindi nakita. Kung nakaganon yung camera natin, makita siya dyan. Pero dito naman yung camera natin kanina. Hindi ito makita sa camera yung cobra, no? Hindi yun makita. Yun nga, matagal ko na akala ko yung kumukus-mukus mo. Cobra pala. Sige, makinig na lang po ako, no? Sabi po ni kaibigan Ramson ay na daw, normal talaga yun, pero mag-ingat talaga, no? Kahit saan naman yan, nandun sila, mag-ingat lang po daw. Pasalamatan ko na lang po daw na hindi ako dinasmagan diretso, no? Yan, sige po kaibigan Ramson, makinig po ako. Sige po. Yun po mga kantero. Ang sabi po ni kaibigang Ramson, kasi nasabi po ni kaibigang Amaya sa atin na yung bang dalan of promise na galing po sa city of Eagles, no? Sabi po niya, yun daw sa north, no? Yung sa north, galing sa yung sa tinatawag na Oriental Pearl na galing sa north ay malaki talaga yung papel niya, no? Kapag ma-failure po daw yung kanyang gawain sa ngayon, yung tao na yun ay wala pa rin saysay ang sumusunod sa kanya, yung susunod na mamuno sa kanya, kasi hindi pa rin makahon ang Pilipinas. So ang ibig sabihin niyan, kaibigan Ramson, ay siya talaga yung susi. Sige. Yun. Hindi ko lang po kung nababanggit na po ba yun, pero sabi po ni kaibigan Ramson, siya po yung susi, no? Kasi tanging siya lang po, no? Kaya nga kinakailangan na maupo talaga siya nang sa kataas-taasan para kinakailangan na maging siya po yung bilang ama natin sa buong bansa, para siya yung pumirma, makuha niya po lahat ng ari-arian na nandoon sa ibang bansa, no? Sa mga bangko sa ibang bansa,
pag makuha yan, mapirmahan niya lahat yan, eh dyan na po magsimula ang Pilipinas ay ahon. Kaibigang Ramson, totoo po ba yan? At saka yan, parang hindi ko lang ako sigurado kung nabanggit na po ba yan kaibigang Amaya na ano. Ito, mano ko ito, may extension po ba ito or siya na po ba? Siya na po ba talaga ang kahuli-hulihang mamumuno natin or mayroon pa? Simple lang sabi po ni kaibigang Ramson na hindi pa siya ang kahuli-hulihan, no? At sabi niya ang tulad ng sinasabi niya kanina, ang papel niya kaya siya nailagay, no? Kasi nakasaad po talaga yan nakasaad po daw yan na walang ibang makapirma kung hindi yung anak na lalaki at maging mamumuno talaga. Kaya sabi niya, wala ba kayong napapansin na naupo po daw yung kamay na bakal, no? Kasi kung hindi daw po yan naupo, malabo na maupo yung galing sa north, no? Yan ang sabi niya kasi dahil po daw sa popularidad, no, ng una na namumuno, kasi minamahal talaga ng tao kasi sa sobrang ganda, no? May takot, kahit na mga ilang opisyal may takot sa kanya. Kaya kung napapansin daw, pagdating ng pandemic, no, hinagupit tayo, ay nataguyod niya. Pag sinabi niya na ganito yung ipaparating sa tao, ay nakakarating, no? Kaya yun, diyan daw yung way, no, yun doon daw nagsimula kung bakit parang nilinisan daw niya para maupo ang sangayon. Totoo po ba yan, kaibigang Ramson? Ganun po ba? Yun pala, kaya daw, no? Sige po, no? Hindi na lang po natin yan, no, yan. Basta yun lang po daw, no? At yan, yung tungkol sa, no, yung bang sa kagano katagal o makaano ba, siya na ba ang huli? Sige po, ganito na lang. Sige, ano na muna lang lahat, tapos unti-untiin ko na lang po, ha. Sige, sabi mo na lang po lahat. So yun mga kantero, parang mahirapan ako, ha. Sabi po, no, ni kaibigang Ramson, tulad daw na sinasabi ni Amaya na nasa paa pa tayo, paulit-ulit ito, no? Nasa paa pa tayo, kaya nasa 10 na daliri, no, na pagkahati galing po sa taga-Roma. Ang ano niya, hindi daw, sinasabi daw ni kaibigang Amaya na ang huling uupo ay ang kaharian ng Diyos na tatayo, no, sa Land of Promise. Kasi ang papel po daw ng sa North is makuha lang, kasi siya lang po talaga ang tanging makakuha, no? At sabi niya, mapapansin nyo ba na bawat daw uupo na pangulo sa ating bayan ay may mag-declare na na-bankrupt ang kanilang bangko, no? Yun ang sabi niya, kasi ang mga yun lang po yung nakukuha sa nakaupo, pero yung iba talaga hindi talaga. Kumbaga sinasabi nila nalaman daw yung password, pero hindi, yun lang po yung tinutugot, yung bang gitugutan nga makuha siya. So yun, kaya yun ang ginagamit dito, no, pang ano, di ba napapansin natin parang na ano ko, na pag-upo ng kamay na bakal nag-declare na bankrupt, no? So saan yung dinala yung pera? Yun, parang nagka-ganon, no? Mahirap siya paniulan, pero itugma-tugma natin parang ganon ang nangyayari. So sabi niya, hindi pa daw huli, no? At saka posible daw na ma-extend yung termino
or posible din na hindi matapos yung termino. Yun ang mahirap siya, no? Mahirap. Pero para sa akin sana matapos, no? At sana matapos, yun lang, kasi nasa batas po natin yan. Ngayon dun tayo, susuporta tayo sa matapos. Sa extend, depende po yan kung tulad sa nangyari ng ganito ngayon nga hindi patas, no? Hindi katulad sa nauna na upo na pagsabi na ganito ganyan, automatic darating sa tao. Sa ngayon parang hindi, parang selected po yan, selected po. So kung magtatagal ito, mahirap kasi ang ano talaga ng yung galing sa north is ang focus niya is yung pag lalabas papilis para makuha lahat yun para sa Pilipinas, para sa bayan. Kaya suportahan natin ang tao nito. Kung napansin natin kung sino to, suportahan natin para sa atin lahat ito, no? Na mamamayan at saka sa future ng mga bata pa, nasa tiyan pa o hindi pa naisilang, kasi lahat yan. Kaibigang Ramson, salamat po talaga sa impormasyon na yan, no? Sana po ay depende na po ito sa manunod kung ano po yung mga komentaryo nila. Kaibigang Ramson, salamat po at hindi na po ako magtatagal. Sige. Sabi niyo, sabi po niya, tulad ng sinasabi niya na bago daw darating ang kaharian ng Diyos, kasi ang tao talaga mas marami daw ang masasama kaysa mabubuti. Kaya mangyayari talaga pag hindi mapigilan, mapilitan talaga na itatayo o sisibol ang kaharian ng Diyos. At saka may magaganap pa daw na digmaan, tao versus anghel. So napakahirap niya, no? Tao versus anghel, magaganap daw na digmaan. Tapos sabi niya, doon pa daw, no, pag malilipo na yung mga masasama, doon pa daw mangyayari ang walang eleksyon. Kumbaga doon na siguro yung kaharian ng Diyos, no? Yun siguro, yun ang pagkaintindi ko. Depende na po sa inyo yan. So doon siguro sa pag kasi Diyos na yung magdala, no? Espiritu na Diyos yung magdala sa kaharian. So siyempre wala na yung eleksyon. Ang tao ay matutuwid na. Kaya wala nang gulo. Kaya yun siguro yung yun na siguro yung kinalabasan dyan. So ngayon parang malapit na tayo, no? Malapit na talaga tayo sa ganun na pangyayari. At hindi naman siguro na ang mundo ay matatapos, hindi ang tao lang, no? Kasi gagawa pa ng bagong mundo kung matapos. Ang tao, madali lang yang gawin kung hindi talaga yun maubos, kasi mahirapan naman yan pag imbento muli, mahirap, no? So yan, kaibigan Ramson, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan. Salamat po sa pag-share nyo po sa kaalaman. Yan na po, nakadagdag kaalaman po sa amin. Maraming salamat po at ako uwi na. At isang-isa po talaga, unang-una salamat po talaga sa aking kubra kanina na medyo naligtas ako. Salamat po, no, kaibigang Ramson, no. Sige po, maraming salamat din po. So yun mga kanto, no? Maraming salamat po talaga sa lahat sa inyo at hanggang dito lang dito ang video na to, no? Pero i-video natin pagka nandito pa yung kubra. Grabe ka isog na kubra, bay. Hadlukan ako kanina, buha nga lagi. Maswerte pa rin ako kasi yung sinusuot ko na brief, yung hindi balawlaw at walang gisi. Kasi kung gisi yun at saka lawlaw, sigurado malaglag yun. Saka sobrang gulat ko na saan na kaya yung kulukoy na yun, no? Isog talaga kasi kumukus-mukus mo dito yan sa kanina. Yun mga kanto, kita-kita na lang po tayo sa sunod natin mga upload na video, no? At yun, maraming salamat po at huwag kalimutan mag-comment sa bawat at mga video.